sa iyo, pumuporma yan sa inyo mga kabayan kasi nga tigang din sila, katulad mo, tigang sila, wala na. Tapos ikaw, nagpaporma ka naman, nagpabola ka naman, ayun na. Naglaro na kayo ng apoy. Kaya nga yung mga yung mga iba dyan na nagpapatayan na, nagsasabunutan dahil lang sa isang itik. Diyos ko naman, dapat nga kapwa tayo Pinoy, di ba nagtutulungan tayo? Dapat backer natin ang isa't isa, hindi na natin. Hello mga kabayan, welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Kung bago pa lamang kayo dito sa akin channel, bago tayo mag-umpisa ng chikahan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Para naman dumami ang ma-inspire at maka-chika natin, maka-marites man lang natin about nga sa mga life dito sa Middle East at sa mga iba't ibang life pa dito sa mundo. So, welcome back to my channel. This is Gray Bonnet and welcome mga ka-Chicks Mix. This is your Chicks Maxter. Kung mag-umpisa ng vlog, I would like to say my sorry dito sa lips ko. Nagkakaroon na naman ng problema. Ito talaga yung problema namin mga dito, OFW. Pag summer is nagda-dry talaga siya. So, hindi pa dumarating yung Vaseline ko. So, sorry, baka i-bash ako about dito sa lips ko nga na nagsasalita ako. Pero parang may mga butil-butil. Ano po yan? Nagda-dried skin po siya, ganyan. Wala kasing kahalikan eh. Char. So, yun na, huwag nyo ako i-bash dahil nandun na kasi normal lang to. Mawawala din to. So sa lahat, thank you so much sa lahat ng supporters ko, sa mga new subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Imagine, from 10 subscribers, umakyat na po ako sa 500 plus. So thank you so much, kahit hindi pa tayo monetize, maraming salamat pa rin sa inyo at hindi tayo titigil na mag-share nga ng souls natin about sa mga OFW dito sa Middle East. May bago na naman akong i-chismis sa inyo. So, bago ito, mainit-init pa. So, dalawang Pinay, nagsabunutan, nagkasakitan dahil sa isang Bangladesh driver dito sa Riyadh. So, itong dalawang Pinay is hindi nga naka-schedule ng mga araw dito nga kay Kuyang Bangladesh about sa kanilang mga pagmamahalang tatlo. So, dapat talaga may schedule, no? Napakagwapo naman ng driver na to. Baka naman i-face reveal nyo si Mr. Bangladesh kasi baka kamukha niya si Piolo Pascual o yung mga hunk na mga Kasi, di ba, hindi na pero meron din kasi mga gwapo na ibang lahi, di ba? So, baka, nabiyag niya itong dalawang Pinay. So, akalain mo yun. Yung, driver ka lang pinag-agawan ka. So, hindi ko sa na naman to kasi dapat nga tayo dito is nagtutulungan tayo imbis na magsakitan tayo. Kung ikaw nga, may kasama ka nga sa bahay tapos may katrabaho ka sa bahay, mas di ba dapat matuwa ka kasi may kasama ka sa work, hindi ka mabibigatan sa work. Pero kung ganito lang din ang mangyayari, yung pinagsabay kayo parang hindi talaga sila aware na pinagsabay sila chinat siguro yung isa, din chinat yung isa, nagkabukingan, ayun na. Nagsabunutan na sila. So, imbis na magtulungan sila, anong nangyari? Ito, nag-away sila, nagsakitan dahil lang sa isang ibang lahi. Dahil lang sa isang itik na naman. Bakit naman gayon? Hay nako, Diyos ko naman mga kabayan. Huwag mo saktan ng kapwa mo kabayan dahil lang sa isang itik or dahil lang sa ibang lahi. Tapos malalaman na ikaw pala na nananakit sa kapwa mo kabayan dahil sa ibang lalaki or ibang lahi pa yan is may asawa sa Pinas. Hindi ko na naman lalahatin kasi baka sabihin nyo napaka sobra naman nitong babaeng ere. So masasabi ko is yung mga may ibang lahi na mga ka-lovers, na mga lovebirds na na pumapatol sa ibang lahi, sila pa yun talaga mahilig maglaro ng apoy is may mga asawa sa Pinas, may mga kalibin sa Pinas, may mga anak sa Pinas. O hindi ko nilalahat magre-react na naman yung iba dyan huwag nyo akong i-bash kasi mostly talaga yun ang napapansin ko. Kung sino pa yung may mga malaking responsibilidad sa Pinas na iniwan, may mga asawa, ka-live-in at mga anak, sila pa talaga yung madalas sa magluko dito sa abroad. Hindi ko sinasabi na yung dalawang Pinay is baka may asawa, may asawa or baka may asawa nga. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang is nagpunta tayo dito para magtrabaho. Nandito tayo para kumita at magtrabaho ng maayos, hindi para mag-sightseeing ng mga boylet dito. Hindi para makipag-anuhan sa mga Bangladesh. Sinasabi ko sa inyo yung ibang lahi na yan, yung mga ibang mga itik. Ano ba yung itik? So, dito tayo sa anong ba yung itik. Ang mga itik ay ang mga Pakistani, Indian, Bangladesh. Sila yung mga
patay na patay yung mga Pinay sa kanila kahit amoy mga kilikili, amoy mga sibuyas sila. May mga kalahi talaga tayo na dead sa kanila. Nakulang na lang is pag titingnan mo, nagsasalubong kayo tapos tiningnan mo lang yung tiningnan mo yung jowa niya na ibang lahi na itik. Akala niya aagawin mo. Tapos yung kabayan mo yun, grabe makatingin sa'yo, akala niya aagawin mo sa pamagitan ng tingin yung itik niya. Diyos ko naman, ano ba talaga yung meron yung mga itik na yan? Baka naman na-immune na kayo, nagayuma ba kayo sa mga amoy nila? Kasi 'di ba, may mga kabayan tayo na patay sa kanila eh. Hindi nila iniisip yung iniwan nila sa Pinas, bagkus ang iniisip nila yung present. Para sabihin ko sa inyo yung mga itik na yan, for the libog lang na yan sila. Bolero yan sila, napaka. Una, syempre, ipa-friend ka, katulad din ng diskartehan ng mga players sa Pinas. Yun nga lang, ibang lahi sila. Then, tayong mga yung mga iba na naman na dito, Pinay, or ibang kadama, or kahit ano pa yung trabaho nila, since nakalimutan na nilang kilig-kilig sa Pinas, nandito sa sila abroad, and pinakilig sila ng someone, ayun, bumigay, since nga tigang nga, bumigay na lang. Kasi, sa side, wala namang makakalam, nandito ka sa abroad. Kung ano mangyayari dito sa abroad, dito lang sa abroad. Pag uwi sa Pinas, uwi sa asawa. Ang malala niya kung may boyfriend ka sa Pinas, may asawa ka sa Pinas, may boyfriend ka sa Facebook na nasa Pinas, tapos may wallet ka pa dito sa may boyfriend ka rin dito sa abroad na ibang lahi. O diba, sana all. Mamigay naman kayo dyan. Kaya maraming single kasi yung iba double-double na. So, yun na, katulad yan ang sinasabi ko, mga kabayan, nandito tayo para magtrabaho. Hindi para makipag-meet and greet sa mga ibang lahi, sa mga Pakistani, sa mga itik. Hindi ganon. Wag. O sige, sabihin niyo naman, better kasi wala nagkakagusto sa akin na Hindi marami kaya. Yung mga delivery namin dito, hinihingi number ko, ako ibigay. So, yun, mga GGS yung mga yan. Tapos yung mga yan, yung mga Bangladesh, yung mga Indian, mga Pakistani, may mga asawa yan sa Pinas. And pumuporma yan sa'yo, pumuporma yan sa inyo mga kabayan kasi nga tigang din sila. Katulad mo, tigang sila. Wala na. Tapos ikaw, nagpaporma ka naman, nagpabola ka naman, ayun na. Naglaro na kayo ng apoy. Kaya nga yung mga yung mga iba dyan na nagpapatayan na nagsasabunutan dahil lang sa isang itik. Diyos ko naman, dapat nga kapwa tayo Pinoy, di ba nagtutulungan tayo? Dapat backer natin ang isa't isa, hindi na natin i-backstab yung isa't isa. Dapat kampi tayo, hindi yung magsasabunutan tayo dahil lang sa isang lalaki. Lalaki lang yan. Tapos kung meron kang asawa sa Pinas na iniwan doon ka mag-focus doon sa buhay na hinahangad mo para sa kanila. Hindi sa buhay mo ngayon, dahil hindi sa kakerengkingan mo ngayon, para doon sa itik. Tapos ilalaban mo ng patayan sa kapwa mo Pinay, kapwa mo Pilipino. Hindi, wag kasi, yan talaga yung pinaka main problem natin. Kasi yung mga itik na yan, kapag nagagipitan, nagka-problema, example, na ka na niya, tapos nabuntis ka nang di sinasadya, wala na. Sino mo problema ngayon? Ikaw. Tapos, sino naman ang problema sa problema mo? Si Uwa, si Polo. Mas may nangangailangan pa ng tulong ni Uwa, ni Polo, ni Nabong Concha, at ng iba pang advocate kaysa problema mo. Mas kailangan pa nung ibang nangangailangan yon na matino na OFW, mas kailangan pa yung tulong ng Polo at Uwa kaysa unahin ka. Kaya lang mayroon din pagkakamali kung sino pa yung mga dito pasaway, sino pa yung mga matigas ng ulo, sila pa yung inuunang tulungan ng Uwa. Hindi ko inaano ang Uwa, pero yung sila pa yung napapansin, pero yung mga nangangailangan talaga minsan sila pa yung nanaid sa puwera. Pero as an worker dito sa abroad, lagi nating iisipin kung bakit tayo nandito. Anong purpose natin kung bakit tayo nagpunta dito is for the family. Para mabigyan na panandali ang kaginhawaang buhay ang pamilya natin sa Pinas. Hindi ang kaginhawaan ng kalibugan mo dito sa abroad. Libog lagi yan, lilipas din yan. Pero yung pamilya mo sa Pinas, mananatili mong pamilya yun. Tapos wawasakin mo lang dahil sa isang itik. And sasabihin mo, hindi naman nila malalaman. Yung konsensya mo sa puso mo, kung may asawa ka sa Pinas, tapos kumikiringking ka dito, hindi mo ba maiisip yun?
yung kasalanan na ginagawa mo, naglalaro ka ng apoy, plus nasa Middle East ka, nasa conservative country ka pa. Mga kabayan, isipin mo, bago ka maging pasaway, bago ka lumande, kumiringking, sa ibang lahi, laging tayong bumalik sa una. Bago tayo gumawa ng aksyon na alam natin mapanganib, lagi tayong bumalik kung bakit tayo naririto sa Middle East. Then after that, matatauhan ka na. Hindi ko sinasabi nangyayari sa akin to kasi never akong naging pasaway dito. Never akong ng ibang lahi kasi ayoko. So, hindi ko sinasabi yun. Pag gano'n natutukso ka na binobola-bola ka na, lagi kang bumalik kung bakit ka nandito sa Middle East. And then malalagpasan mo yung tigang era mo. So, para sa mga kabayan ko siya sa dalawang pinagsabunutan, para sa isang ibang lahi na itik, itigil yun na yan. Hiwalayan nyo pareho. Hindi maghanap kayo ng iba. Dapat isa na kayo Hindi yung isa na naman tapos malaman-laman. Kasi red flag yan pinagsabay kayo tapos kilig na kilig naman kayo. Magulat ka na lang, dalawa pala kayong pinapakilig. Tapos yun. Tuwan-tuwa yung JJSS, gwapong-gwapo, pinag-aagawan nyo. Pinay ba naman? Pinay ang pinakamahal na high standard na kadama. Tapos pag-aagawan lang ang isang itik. Diyos ko, itaas ang bandera ng Pilipinas. Huwag ibababa dahil lang sa isang itik. So that's all for my vlog. Thank you so much.